Hi guys, anong balita? Medyo matagal akong hindi nakapaggawa ng video, busy. So, pero I'm still watching and of course nadidismaya ako sa mga pangyayari ngayon. So, gusto ko lang magbigay ng yung sarili kong opinion sa mga bagay-bagay. Okay, so ngayon nandito na tayo. Yan, pinadala na nila si Pangulong Duterte sa The Hague, which is illegal sa tingin ko at sa karamihan. Pero anyway, nandiyan na tayo. So yung take ko dyan, ganito yon. Actually, yung maling akala ng anti-Duterte, yung Manila or whatever, ang mali nilang akala na panalong-panalo sila sa sitwasyon na to at na yun nga, na-extract na nila si Pangulong Duterte. Pero palagi noon pa, palagi ko nang sinasabi na sa laban, mahirap kalabanin ang wala nang, para sa kanila wala nang mawawala sa sarili nila. Like yung mga matanda, kunyari matanda, kinakana mo yung matanda, ginagalit mo, wala nang mawawala sa iyo. Ikaw nasa kabataan ka pa, swerte kung mapatay mo sa kanya. Anyway, sa kanya wala naman siyang mawawala sa kanya. Pero ikaw, kung ikaw yung mauunahan niya, lugi ka, di ba? Kaya mahirap kalabanin yung matanda. Sa kaso naman ito na ni Pangulong Duterte, wala nang mawawala sa kanya, guys. Wala nang mawawala sa kanya. At alam na niya anong patutunguhan nito. Kung ma-outlive niya ang kaso na to, so be it, it's fine. But sa kanya, baliwala na sa kanya, guys. Para sa kanya, I'm all done. Naibigay ko na sa lahat sa Pilipino ang dapat kong ipakita. Pinakita ko sa kanila na pwede pala tayong maging mayaman, maging mapayapa, at magiging proud sa pagiging Pinoy natin. Pinakita niya. For the longest time, hindi tayo nagbabow down sa malalaking bansa, di ba? Pero niredespeto tayo. Hindi naman tayo yung talagang combatant na tingnan mo yung pag-ano niya sa China, nagiging kaibigan niya. Hindi siya nagiging, yung sinasalubong niya, yung sinabihan siya na i-build up muna natin yung relasyon natin dahil bago pa tayo magkakaibigan. Which is naintindihan ni Duterte, tama yun, di ba? Wala pa tayong capacity, hindi tayo Amerika. So, ang ibig ko lang sabihin, si Duterte, sa posisyon niya ngayon is wala nang mawawala sa kanya. Parang sinasabi niya, kayong mga Pilipino, kayo nang bahala kung papayagan yung mangyayari ang lahat na to o magpapatuloy yung mga pagnanakaw at lahat-lahat ng mga nangyayari sa paligid nyo. Ginawa ko na ang dapat kong gawin sa panahon ko. Pinakita ko na sa inyo, and it's all, and the ball is in your court na. So meaning to say, okay na ako, whatever. Diba? So mahirap. Ngayon, kinalaban siya ngayon ng tao na marami pang plano sa buhay. Si Marcos, gusto pa maging presidente yung mga anak niya at gusto pa maglakaw ng marami, di ba? So, si Duterte natatawa lang at alam niya kung ano ang pupuntahan ng kaso na to. Una-una, kung susundin ang procedure talaga mali, dapat walang kaso at papawiin siya kung hindi bias ang ICC. Pero kung sabihin na lang natin talagang gustong i-hold ng ICC si Duterte, okay, fine, patuloy yung kaso, pero nanonood ang buong mundo, di ba? Ngayon, hindi na lokal, it's all over the world. Pati nga dito sa Amerika, guys, nagpo-protesta na rin tao, meaning to say the world is watching. Ngayon, kung gagawin ng ICC magiging bias siya, anong tingin sa ibang bansa sa kanya?
na hindi siya fair. Hindi na nga siya kinikilala sa karamihan ng mga world leaders sa malalaking bansa, pati sa iyo dito hindi siya kinikilala, di ba? In the other hand, anong sinisira ng sitwasyon na to? Sinisira niya ang legacy ni Marcos. Ang mangyayari nito, guys, wala talaga siyang logi. Ang lalong masisira dito ang pangalang Marcos, Romualdez, at yung mga ibang alipores nila na sumasali sa ganyan, sila Gibo Teodoro, mawawala sila sa field ng politika, guys, for the longest time. Galit yung Pilipino. At saka hindi lang Pilipino, national na to, guys. Hindi lang, noon, sabihin natin, di ba, nagrally yung iglesia, di ba? Galing iglesia, ang dami. Pero, wala yun. Baliwala. Para sa akin, baliwala lang. Nag-show lang sila ng sentiments nila. Pero itong nangyari ngayon, guys, this is organic. Yung tao ang lumalabas. Nakita mo noon, nung simula yung mga ibang vloggers na magpunta-punta doon sa ano-ano man na mag-start ng lari-lari, halos walang pumupunta. Dahil yung mga tao doon hindi pa natitrigger. Ito yung nag-trigger ngayon eh. Ngayon, tingnan mo ha. Ibinalita na i-raid yung mga Duterte, yung mga bahay nila, o ipakulong nila si Bato, ipakulong si kasama na sila ni sino-sino pa dyan. Ang sitwasyon na yan, guys, parang alam yung sugat na dinagdagan ng salt. Kasakit yan, di ba? Mas lalo magti-trigger yan, guys. So, hopefully, wag nilang gawin, nasa sitwasyon na silang malala, mas lalong sumabog yan. Di ba? Ewan ko kung gagawin nila, pero there's no turning back, guys. Talagang tuloy-tuloy na to. Ngayon, yung iba, sinasabi nila, huwag tayong manggulo kasi mag-declare sila ng martial law. Sa akin, guys, kung nakikita sa tingin ko ngayon ha, kahit peaceful rally yan at madami na, magde-declare pa rin ng martial law yan, guys. Yan sa tingin ko. Yun lang ang pwede nilang gawin para to take control eh. Pero isa sa pinakamaling step yan. Saka yung mga tao ngayon, sino bang takot sa martial law? Pinagmamartial law na kayo dyan eh. Hindi lang dineclare, di ba? Pero lahat ng mga nangyayari dyan, minamartial law na kayo. So sino pa bang takot ngayon? Di ba? At ang mahirap nito, guys, yung sinasabi ko na ang matanda, pag kinana mo, hindi siya takot mamatay. Logi ka. Kasi kung mas bata-bata ka pa at kinana mo at ikaw yung una niya mapatay, logi ka. Kung siya ang pinatay mo, wala eh. Walang problema. Ang mga tao ngayon, guys, yung mga organic na tao na yan ngayon, galit. Kung may mapapatay niyan, akala mo aatras yan, the more na susulong yan, guys. Iba na ang nasa isip ng mga tao na yan. Injustice, matindi na yan. Galit na yung tao. Hindi mo mapipigilan yan. No, alam mo, sa kabataan ko, guys, nako, halos lahat ng rally ng kabataan ko, nandoon ako. Yung ano ng damdamin mo. Para bang, na kahit harapin na, kahit batuhin ka ng ano, hindi ka matatakot. Dahil nandoon ka na eh, para bang sinusugal mo na yung sarili mo. Nandito na tayo sa danger zone na yan ngayon, di ba? So, tingnan nyo lang, hopefully walang kaguluhan, pero kung ang kabayaran ng freedom, guys, is blood, so be it, di ba? Minsan merong sabihin mo na peaceful, tulad nung EDSA natin na halos walang finance by yun, guys eh. Alam mo naman sino nangunguna doon. Dati ako membro noon sa mga leftist, guys. Alam ko kung sino nangunguna palagi doon sa mga rally na yan. Grupo namin yun dati. Ano pa ako noon eh. Alam mo na,
bata ka pa, madali ka may influensya. Pero ngayon, makikita mo yung mga bagay-bagay. Ito ngayon hindi finance ng isang malaking politiko, hindi. Organic nga eh. Organic nga. Merong mga nagdo-donate para pang support like tubig, kunting pagkain, pero hindi yung isang tao lang ang nag-finance like katulad noon na yung mga ibang mass actions. May nag-finance noon eh. Hindi pwedeng wala kasi magastos yan eh. Ngayon ito, parang ano siya, yung tulong-tulong. So, malakas to guys. So, titingnan natin, kasi alam ko naman, si Duterte alam niya anong mangyayari. Abogado siya eh. In fact, alam na niya yung papuntahan nito. Ito, titingnan mo nga yung sinabi niya kay Torre eh, na yung anak ko, yan ang abogado ko, hindi mo papasukin. Sabi ni Torre, hindi. Tapos inulit niya, talagang kinonfirm niya. Diniprive mo ako sa rights ko for counsel, di ba? So, ang dami doong, yung lahat ng sinasabi ni Duterte doon, sineset up niya sa kondisyon na gano'n. Di ba? Sumama siya dahil alam niya na in the first place, mali na yung process. Di ba? So, alam ni Duterte, si Duterte hindi bobo, marunong, galing yun. So, yun lang guys, tingnan natin, hopefully, hindi magkagulo, pero the way I look at it, mukhang papunta tayo dyan. At sana naman, huwag, di ba? Sana naman magkakaroon tayo ng mapayapang transition. At of course, kailangan na talaga nating baguhin yung sistema kasi kung papalitan na natin ng taong uupo, baliwala. Kasi nandoon pa rin yung pagnanakaw sa Kongreso, lahat ng ano, isipin mo yung mga walang liquidation ng receipts, di ba? Ang laki ng perang ninanakaw noon, di ba? So kailangan talaga yung hopefully, kaya nga iniisip ko sabi ko nga sana revolutionary government. Kasi pag revolutionary government, pwedeng magsimula ulit sa simula eh. Pwede mong baguhin lahat, konstitusyon, pwede mong baguhin yung pwede mong tanggalin yung mga party list system. Kasi yung party list system ginagamit ng mga leftist yan ngayon eh. So, party list system ginagamit rin ng mga politiko, yung pag ng pera na hindi nililiquidate ng maayos. Pag revolutionary government, pwedeng baguhin lahat yan. Pero pag election lang at palitan ng tao, mahirapan siya kasi yung mga taong alipuris ng nasa Kongreso, hindi sila papayag dyan kasi mawawalan sila. So, yun lang, yun guys. Hindi madali ito. Kaya, kung ako lang, mas gusto ko yung revolutionary government para at least may chance tayong baguhin ang the whole system. Diba guys? So, yun lang ang take ko ngayon guys. Hopefully, magkakaroon din ako ng more time later on, then gagawa ko ng opinion. So, yun lang. Bye guys. Mag-ingat kayo dyan. Bye bye.